Welcome to Story of Jesus, Catholic Daily Mass livestream today. We attend the Holy Mass on Tuesday, 15th October 2024, Tuesday of week 28 in ordinary time. The Word of God is something alive and active. It can judge secret emotions and thoughts. Please be quiet and attend Mass. Subscribe to the channel to follow the next Masses. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang sa paggunita kay San Ignacio ng Antioquia, isang obispo at martir. Sabay-sabay po. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang banal na katawang sambayanan mo ay iyong binibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal. Ang ipinagdiriwang ngayong pagtatampok sa pagkakasakit ni San Ignacio, ang kadakila ay dito nakamit, ay magpalakas nawa ng aming loob palagi sa bawat saglit. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaililigtas ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudyo, at gayon din sa mga Griego. Inihahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos, laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidadahilan. Kahit na kilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinangaralan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimla ng kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon,
ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magungon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na naguulat sa sunod na gabi't araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos tanang ating niloloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya ay inanyayahan ng isang pariseyo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang pariseyo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, kayong mga pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw ng Martes po at magandang gabi sa inyong lahat. Kabanalan, katapatan, at kalooban. Isinabuhay po ito ng santong ipinagdiriwang natin sa araw na ito. Si San, kalimutan ko na. Ignacio. Sorry po. Si San Ignacio ng Antioquia, isang obispo at martir. Ang katumbas, ang kabaliktaran ng katapatan, kalooban, at kabanalan ay kasalanan, pagkukunwari, at panlabas na pinapahalagahan. Sa ating ebanghelyo ngayon, tila bagang may binibigyan diin ang ating Panginoon sa hindi niya pagsunod sa ilang ritual ng mga Hudyo tungkol sa paghuhugas ng kamay. Okay? Kaya, anong sabi ng Panginoon? Hinuhugasan ninyo
ang labas ng tasa at ng pinggan. Ngunit ang loob ninyo ay punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Sa ibang bahagi, sinabihan din niya na kayong mga Pariseo ay tulad ng mga libingan, magaganda sa labas, no? Malilinis sa labas, ngunit sa loob ay ang naaagnas na katawan ng tao. Mga kapatid, ang kabanalan, ang katapatan, at ang kalooban ay mahalagang masasabi nating hangarin ng ating pananampalataya upang maging tapat at totoong mananampalataya at mapalapit sa Diyos. Kaya lang ang mundong ginagalawan natin tulad ng kapanahonan ni Jesus, lalong-lalo na sa mga Pariseo, ay kataksilan o ang pinapahalagahan ng mundo ay panlabas, no? Panlabas. Mapagkunwari, no? Kaya nga dahil dito ay binibigyan ng halaga yung mga panlabas, no, na anyo, no? Kaya mabenta ngayon yung mga cosmetics, di ba? Pampaganda ng mukha, pampakinis ng balat, pampaputi. Sa mga lalaki naman, mga pag-gym and wellness para maging macho, para maging makisig, no? Yun ang pinapahalagahan sa mundo, no? Pagkukunwari, no? Pagkukunwari. Kabaliktaran ng katapatan, no? Pagkukunwari, kaya nagkukunwari para mahalin, para hangaan, para palakpakan, kaya nagkukunwari, no? Pero sa totoo lang, ang pagkukunwari ay hindi naman, parang niluloko mo lang ang iyong sarili. Dahil kung ikaw ay mananampalataya, alam mo na hindi tinitingnan ng Diyos ang panlabas, kundi ang kalooban. Okay? Ang taong matapat ay makatotohanan. At wala siyang kinatatakutan dahil totoo lamang ang kanyang ipinapakita. Kabanalan. Alam niyo po ang kabanalan na tinutukoy ni Jesus ay hindi isang katangian o panlabas na katangian ng isang tao, kundi ang pinagmumulan ng ating kabanalan ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya pinunan niya ang mga Pariseo. Kapag naghugas ka na ng kamay, kapag naghugas ka na ng tasa, ng pinggan, ikaw ay banal. Kumbaga sa atin din, ay kapag ikaw ay araw-araw nagsisimba, araw-araw nagro-rosaryo, araw-araw nagnunobena, araw-araw pumupunta ay kada Biyernes pumupunta ng Quiapo, kada Miyerkules pumupunta ng Baklaran, ikaw ay banal na. Wala naman po masama doon, no? Kaya lang, pinapaalala sa atin ng Panginoon na ang kabanalan ay nagmumula sa kadalisayan ng puso. Hindi sa mga panlabas na pagsunod ng batas tulad ng mga Pariseo, no? Panlabas na pagsunod. Kaya panlabas na pagsunod ng batas sa pagsamba, no? Hindi po 'yon ang totoong o kumpleto para sa kabanalan. Kaya mas maganda kung
malinis ang panlabas at malinis din ang iyong puso, ang iyong panloob, no? At ang kabanalan naman ay hindi lang sa pagsambit o pananampalataya sa Diyos. Isang bagay lang po 'yon. May mas mahalagang bagay pa na ipapakita ito sa pagmamahal sa kapwa. Di ba? Isa lang naman ang mahalagang tinanong si Jesus. Ang mahalagang kautusan, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa sa pamamagitan ng iyong kapwa. Dahil ang Diyos, hindi mo man nakikita, hindi mo nararamdaman, hinahawakan. Sino ang inyong nakikita? Sino ang nakikahan, mahahawakan? At sino ang nangangailangan ng tulong? Ang ating kapwa. So yun, ang daan ng kabanalan. Kaya mga kapatid, masasabi natin na ito ay paalala, ito ay babala sa atin. Bawat isa sa atin ay may pariseyo sa ating puso at kalooban. Yeah. May pariseyo sa ating puso at kalooban. Okay? Yung tinatawag nating pharisaical mentality and attitude. No? Okay. Pangalawa, mas mahalaga ang kadalisayan ng puso natin kisa sa panlabas. No? At ang nakakabulag sa atin spiritually ay yung kasalanan, pagiging makasalanan. Maalala ninyo, tularan natin ang panalangin ng publikano. Panginoon, kaawaan mo ako sapagkat ako ay makasalanan. No? So, para malabanan natin ang tukso ng mundo na mapagkunwari, makasalanan o nag-uudyok sa pagkakasala at panlabas na anyo na pagsunod ng batas, sa pagsamba o kaya mga ritual, ang mahirapan nito, yung mga panlabas ng mga ritual ay mga panlabas na batas sa pagsamba ay nagiging ritual at mas lalong hindi mabuti yung nagiging fanatisismo na ang nangyayari sa ating buhay, pananampalataya. Okay? Okay? Kaya minsan sa simbahan na-observe ko yung may mga simbahan na may lalagyan pa ng holy water sa mga haligi, sa mga pintuan. Dutak na daliri para mag-cross sa holy water. Tinitingnan ko, wala namang laman. No? So, wala namang holy water na nakaragay. So, okay. Marami pa itong mga, kumbaga, tinuturing natin na tapat tayo sa Diyos, banal tayo. No? Pero, ito ay paalala sa atin na mahalin natin ang Diyos. No? Mula sa kaibuturan. As I said, tinitingnan ng Diyos hindi yung panlabas natin, kundi ano ang nasa loob natin, kadalisayan ng ating puso. Dahil kung dalisay ang iyong puso, lalabas sa iyo ang iyong katapatan. Hindi ka magkukunwari. Kung malinis ang iyong puso, lalabas sa iyo ang kabanalan. Dahil kung malinis ang iyong puso, ibig sabihin, malapit ka sa Diyos. At kung malapit ka sa Diyos, yun ang tunay na kabanalan. Bakit? Maipapakita mo ito sa iyong mabubuting gawa sa paglilingkod sa kapwa. Ang Diyos ang pinagmumulan ng tunay na kabanalan. Mulat sa ating pagiging hindi karapat-dapat, itinataas natin ang ating mga isip at puso sa Diyos Ama at inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ang inyong tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno,
naway isa puso ang gawain ng pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita ng tunay na malasakit para sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagtatrabaho sa media naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang pinahahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway bigyang gantimpala ng Panginoon sa kanilang tapat na paglilingkod ng walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa espiritu at katotohanan sa pamamagitan ni Kristo aming daan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa Balikandog. Ama naming mapagmahal at mapagkalinga, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Hindi namin mapapantayan ang iyong kabutihang loob. Subalit buong pagpapakumbaba, inialay namin sa iyo ang bahagi ng iyong mga biyaya. Tanggapin mo po ang aming handog upang maging kasangkapan kami sa pagtulong sa aming kapwa at sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa lupa, kasama ni Maria na aming ina at ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos, amang lumikas sa libutan, sa kagandahang loob, narito ang aming mayalay mula sa lupa't bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri. Mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda ng bawat puso. Kapuri-puri ka Diyos, amang lumikas sa libutan, sa kagandahang loob, narito ang aming mayalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inumin nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Lord, wash away na Nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumin nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Mga kapatid, manalangin kayo, pang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng tapat na pagsamba sa iyo na tumanggap kay San Ignacio bilang trigo at ni Kristo at tinapay na dalisay sa pagtitiis niyang maging martir mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni San Ignacio ay parangalan. Siya ay kapanalig, naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay.
Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanan kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Halingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Roberto naming Obispo at ng Tanan Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asa silang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Lord, Apa, Thou Church, Jesus, Heart, Bigla, Tayo, ang agiba sa araw at pagtawa
sa nagkaos sa atwa at dia sala ang masama. Hinihiling namin kami, Edia, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Mahal kong Jesus, nananampalataya akong ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita sa lahat at nagnanais akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Bagamat hindi kita matatanggap bilang isang sakramento sa ngayon, naway bumisita at manatili ka sa aking puso. Niyayakap ko ang iyong presensya at nakikipagkaisa ang buong pagkatao ko sa iyo. Huwag mo sanang hayaang mawaglit ako sa iyong piling. Amen.
Tumayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa tinapay mong bigay, ngayong kapanganakan ni San Ignacio sa kalangitan, ay magkamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po ang lahat para sa prayer for the construction of St. Agnes Parish Formation Center. Mapagpalang Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Binahaginan mo kami ng biyaya ng pagkapari at ng tungkuling maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Buong pagpapakumbaba, hinihiling namin, Panginoon, na loobin mong maitatag namin ang St. Agnes Parish Formation Center, kung saan buong puso naming may bahagi ang iyong mga turo at aral. Sa pamamagitan ng iyong gabay, maging daluyan nawa ito na makatuwirang paghubog sa aming sambayanan upang mamuhay kami ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at ni Maria na aming Ina. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy
Thanks for joining the Holy Mass today. Please like, subscribe for more. See you later.